Isipin mo ang isang lungsod kung saan lahat ay gumagana, kahit walang lumalabas ng bahay. Ang mga bangkita ay nililinis ng mga makina, ang mga ilaw trapiko ay nag-iisip mag-isa, at ang delivery ay nag-iiwan ng pakete mismo sa pintuan. Hindi ito pantasya, papalapit na tayo rito. Parami ng parami ang ating ginagawa online, habang paunti ng paunti ang mga tao offline. Mukhang maginhawa, ngunit tumatahimik ang mga kalsada na para bang may nawawala. Hindi ba magiging masyadong malungkot sa ganoong kinabukasan, kung saan may tao ngunit halos hindi siya nakikita? Mas maraming tao, mas maraming oportunidad. Sa megacity, lahat madali, trabaho, serbisyo, produkto, pati wifi. Mabilis lahat, kaya sila lumalago. Hindi ito wakas para sa maliliit na bayan. Kailangan nilang hanapin ng papel, tahimik, payapa, ngunit kapaki-pakinabang. Ang kinabukasan ay sa marunong makipagtulungan. Hirap ang nag-iisang punto sa mapa. Mabilis ang pagbabago sa konstruksyon. Sa hinaharap, robot ang magbebuhos ng semento, printer ang gagawa ng pader, at autonomong sasakyan ang maghahatid ng karga. Hindi ito pangarap lang, sinusubukan na ang mga ito. Pangunahin, mapapabilis nito ang trabaho at mababawasan ang aksidente. Pero hindi pa rin madali. May kailangan pa ring mag-check, mamahala, at magwasto. Kaya ng robot maglatag ng ladrilyo, pero hindi nito madedesisyonan ang balkonahe. Tao pa rin ang gumagawa niyan. Mayroon ng mga drone na lumilipad sa langit, at sa hinaharap, mas marami pa. Isipin ang mga platform na nakalutang sa itaas ng syudad, hindi para sa ganda, kundi para mangolekta ng enerhiya, magpadala ng signal, at palamigin ang mga lugar. Hindi ito para sa lahat, at hindi sa lahat ng dako. Tanging doon lang kung saan ito tunay na kailangan. Ang mga ganoong istruktura ay parang mga pantulong na kamay ng syudad. Bagamat hindi ito makikita ng lahat, marami ang hindi gagana kung wala ang mga ito. At ngayon, pababa, ang mga paradahan, tunnel, bodega, lahat ay bahagya ng nasa ilalim ng lupa. Ngunit sa hinaharap, buong distrito ay bababa rin doon. Hindi naman habang buhay, syempre. Kasi, maginhawa ito, hindi mainit, hindi maingay, at mas kaunti ang hangin. Sa ibabaw, mga parke at lilam. Sa ilalim, ang lahat ng iba pa. Ang mahalaga, huwag gawing labirint ang ilalim ng lupa. Doon dapat may ilaw, hangin, seguridad. Hindi daga ang mga tao. Gusto nilang makaramdam na buhay kahit nasa ilalim ng lupa. Pagkagising mo, mainit na ang bahay, nakasindi na ang ilaw, at nasuri na ang kalidad ng hangin. Kusa nang bumaba ang elevator dahil alam nitong papalapit ka. Sa kalsada, nag-uusap ang mga sasakyan, binabalaan ang isa't isa, at walang driver. Ang buong lungsod ay parang isang malaking organismo. Ngunit kung masira ang utak nito, titigil ang lahat. Kaya napakahalaga hindi lang ng kaginhawaan, kundi pati na rin ang kontrol, sino ang nagpapaandar ng lahat ng ito, sino ang nagbabantay, at ano ang mangyayari kung mawala ang internet. Malapit ng agawin ng mga algorithm ang mga nakasanayang gawain, ang mga aplikasyon, kalkulasyon, at mga schedule. May iwan sa atin ang pinakamahalaga, ang kahulugan, responsibilidad, at ang mga bagay na hindi kayang sukatin. Magkakaroon ng kani-kanilang digital na kopya ang mga lungsod, maaaring isimulate ang konstruksyon, pagkukumpuni, o aksidente upang maunawaan kung ano ang maaaring magkamali. Maginhawa ito, ngunit mayroong isang issue, kung ang lahat ay desisyon ng algorithm, sino ang mananagot sa pagkakamali? Mahalaga rito na isang tao pa rin ang nasa manibela, at hindi isang black box. Kuryente ay manggagaling sa lahat ng dako, bubong ng bahay, istasyon ng distrito, at ang sobray sa baterya. Ang mga kargador ay papalitan ng kapsula, tubong ilalim lupa, at drone, para mabilis, tumpak, at walang traffic. Ngunit mas delikado rin ang mga aberya, kapag nagkaroon ng overload, buong distrito'y mawawala ng ilaw at pagkain. Dahil dito, kailangan ng mga lungsod ng backup plan, at mas mahalaga ang tech support higit kailanman. Sa pagitan ng mga opisina at apartment, magkakaroon ng mga palapag na may halaman. Ang mga vertical farm ay hindi lamang uso kundi isang pangangailangan. Nakakatipid ito sa tubig, protektado mula sa panahon, at nasa malapit lang ang mga gulay. Hindi nito papalitan ng totoong bukirin, ngunit malaking tulong ito sa mga syudad kung saan walang lupa o mahal ang pagbiyahe ng pagkain. Higit sa lahat, mas malaki ang tsansa na masarap ang kamatis at hindi lang bilog. Karne na ginawa sa laboratorio. Gatas, walang baka, mayroon na nito at dadami pa ito sa hinaharap. Maginhawa, matatag, at makakalikasan.
Ngunit hindi ito nagugustuhan ng lahat. Ang mga panlasa, gawi, kultura, lahat ng ito ay hindi mawawala. Kaya't ang artipisyal na pagkain ay hindi papalit sa karaniwan, kundi magiging isa lamang sa mga opsyon. Ang mahalaga ay malaman kung ano ang kinakain at marunong pumili. Ang mga ospital at paaralan ay magiging hybrid, ang simple ay online, ang komplikado ay personal. Babalaan ng mga smart bracelet at sensor ang mga problema bago pa man bumisita sa doktor. At ang pag-aaral ay magiging mas malapit sa buhay, hindi puro memorya kundi praktika. Ngunit mahalagang huwag itong ipagkamali, ang teknolohiya ay kasangkapan lang, hindi guro. Dahil mas bibigyan pa rin ng halaga ang tunay na atensyon at tulong kaysa sa anumang screen. Mga salaming nagpapahusay ng paningin. Mga prostheses na kinokontrol ng isip. Mga implant na sumusubaybay sa kalusugan. Nagsisimula na ito at sa paglipas ng panahon ay magiging karaniwan. Ngunit kailangan din ng panuntunan, dapat itong makatulong at hindi tayo palitan. Hindi dapat maging aparato ang tao. Dapat manatili siyang sarili niya, may karapatang tumanggi, may karapatang patayin, at may karapatang hindi magpaliwanag kung bakit. Alam ng lungsod kung saan ka nagpunta, ano ang binili mo, at gaano katagal kang naglakad pa uwi. Kung lahat ito ay walang kontrol, nakakatakot. Kaya kailangan ng mga batas, gaano katagal iimbak ang impormasyon, sino ang pwedeng tumingin, at kung pwede bang tutulan ito. Kung wala ang mga patakarang ito, masisira ang sistema, o magiging masyadong malakas, kung kaya't hindi ito epektibo, dahil sisimulan itong dayin ng mga tao. Sa makatuwid, mas mahalaga ang tiwala kaysa sa kamera. Sa mga may smartphone at internet, maginhawa, pero sa mga wala, mas nagiging mahirap taon-taon. Ang lahat ay lumilipat na sa mga app, pagtatala, mga sertipiko, serbisyo ng pamahalaan. At kung hindi ka marunong, parang wala ka na. Kaya dapat maging abot kaya ang kinabukasan, mas simpleng presyo, mas malinaw na pagtuturo, at mga interface na walang kalat. Dahil kung ang kalahati ng tao ay hindi makakaangkop sa smart city, ito ay magiging isang magastos na pagkakamali lamang. Isipin mo, maayos ang lahat tapos biglang may aberya. Hindi gumagana ang mga app, naipit ang mga elevator, nawala ang delivery. Mangyayari ito at hindi lang minsan. Dito, ang lahat ay nakasalalay sa reserbang plano, emergency power, offline mode, at tapat na mensahe, babalik sa 1 oras. Ang mga lungsod na kayang mabuhay ng walang internet kahit kalahating araw ay makakaligtas. Ang iba hindi. Ang malalaking lungsod ay hindi lang tao, kundi pati na rin basura, init, ingay, at dumi. Kung hindi ito makokontrol, magiging malaking problema. Ang solusyon ay simple lang, mag-recycle, magkumpuni, at magtipid. Siguraduhin na bawat bagay ay may pasaporte, kung saan ito nagmula at kung saan ito mapupunta pagkatapos. Sa gayon, titigil ang lungsod sa pagiging isang pabrika ng basura at magiging isang makina ng saradong siklo. Hindi agad-agad, ngunit wala ng ibang paraan. Nag-a-adjust ang mga algorithm sa atin. Pinapakita nila ang gusto natin. Akala mo, ang ganda. Ngunit napakadaling makulong sa isang bula, hindi natin naririnig ang iba, hindi nakikita ang mga kakaiba, hindi tayo nagbabago. Dahil dito, nagiging nakababagot ang lungsod. At kalaunan, agresibo, kailangan ng pagsasama-sama, mga pagdiriwang, workshop, mga gawain kung saan nagtatagpo ang mga taong hindi karaniwang nakikipag-ugnayan. Ganyan nabubuo ang isang tunay na metropole. Kung daan-daang kultura ang nasa isang lungsod, madaling maliga. Ngunit ang layunin ay hindi gawing magkakapareho ang lahat, kundi bigyan ng espasyo ang bawat isa. Ang pamilihan sa distrito, lugar para sa musika, at galerya sa kalye, lahat ng ito ay kasing halaga ng mga daan. Bukod pa rito, ang alaala, ang pagdidigital ng kasaysayan ng mga tahanan, pamilya, at lansangan. Sa gayoy, magkakaroon ng bawat isa ng pakiramdam na alam ko kung nasaan ako, at hindi ako nagkataon lang na narito. Minsan sinasabi ng sasakyan, lumiko ka, pero gusto mong dumaan sa parke. Minsan ang algorithm ang nagdedesisyon na kailangan mong magmadali, pero gusto mong hintayin ang kaibigan mo. Hindi ito pagkakamali, ito ay buhay. Kaya mahalaga na palagi tayong may pagpipilian. Para mapatay ang nabigador, makapagsabing, hindi, sa payo. Kung wala ito, titigil ang lungsod sa pagiging buhay. At magiging sistema na lang. At yan, hindi na tama. Sa oras ng sakuna, dapat kayang maging autonomo ng lungsod, may sapat na tubig, pagkain, at isang generator na kusang bumubukas, dapat alam ng mga tao kung nasaan ang tulungan, paano makarating doon, at kung ano ang dadalhin.
Minsan bumabagsak din ang pinakamatalinong lungsod, kaya ang tanong ay hindi kung mangyayari ang problema, kundi kung gaano tayo kahanda rito. Kung kalmado at maaga tayong naghanda, magiging maayos ang lahat. Ang kinabukasan ay hindi babagsak mula sa itaas. Hindi ito isusulat ng AI para sa atin. Ito ay magiging ayon sa kung paano natin ito itatayo. Ginagawa natin ito araw-araw, sa paglalakad imbes na sasakyan, sa pagrereklamo sa paglabas ng impormasyon, sa pagpili ng tirahan. Ang smart city ay hindi lang teknolohiya. Ito ay mga taong gustong maging komportable, tapat, at ligtas. At kung ito ang gusto natin, mangyayari yun. Kung interesado ka, mag-subscribe sa channel. Dito, lahat ay maikli at walang paligoy-ligoy. Column.